Pabor ba kayo mga kaistorya na ibalik sa dati ang pangalan ng ating bansa na sa halip na Pilipinas ay gawin ng Maharlika? Opo, Maharlika, bansang Maharlika, hindi Pilipinas. Dahil alam naman nating lahat na ang Pilipinas ay nakakabit dyan ang impluensya ng mga Kastila dahil nga sila ang nagpangalan sa ating bansa. Ang Philippines ay hango sa dating hari ng Espanya noon na si King Philip II. Ngayon, maling-mali ang nakatala talaga sa libro ng kasaysayan ng Pilipinas kung saan sinasabi dyan na ang mga Kastila daw sa pamamagitan ni Magellan ang unang nakatuklas sa kapuluan ng Pilipinas. Hindi totoo yun. Dahil bago pa dumating dito ang mga Kastila, ang Pilipinas po ay isa ng eksistidong kaharian. Ang totoo, hindi lang basta isang kaharian, kundi isang imperyo, yung tinatawag na Maharlikan Empire o Sultanate of Sulu, kung saan ang nasasakupan nun ay buong kapuluan ng Mindanao, Palawan at ang Sabah. Opo, ang Maharlikan Empire, ang katibayan, ang ebidensya na ang Sabah ay dating pag-aari ng Pilipinas, kung saan nga yung Sabah ay tuluyan ng inangkin ng bansang Malaysia. Ano ho mga kaistorya? Ang Sultanate of Sulu o Maharlikan Empire noong 15th century mga kaistorya ay pinamumunuan ni Sultan Padaku Batara. Yung Sultan Padaku Batara, kung tawagin o kung i-pronounce ng mga Chino ay Sultan Padaku Bahala. Bahala, hindi ho Batara, ano mga kaistorya. At ang totoo ho, itong si Sultan Padaku Batara ay naging kaibigan ng emperador ng China noon na si Emperador Yongle. Kasi nga ang China noon ho ay isang imperyo, hindi lang isang bansa, hindi lang isa bastang kaharian, kundi isang imperyo. Isipin nyo mga kaistorya, isang malaking imperyo, imperyo ng China, nire-recognize nila, kinikilala po nila ang sinaunang imperyo ng sultanato dito sa ating bansa. Sinaunang imperyo ng mga Maharlika. Bakit kung minsan may mga kumukontra ho dyan, ano mga kaistorya? Pero totoong-totoo na itong Maharlikan Empire na pinamumunuan noon ng sultan, isang Muslim, ay totoo pala. Ngayon, itong si Sultan Padaku Batara mga kaistorya ay bumisita noon sa China upang magbigay pugay po at kilalanin ang bagong upo noon na Emperador Yongle ng Imperyong China ng dinastiyang Ming. Mga kaistorya, kasama niya ang mahigit 300 katao. To be exact mga kaistorya ay nasa 340 katao sila kasama ang kanyang pamilya, mga tauhan, mga mandirigma at mga alipin. Sa pagbisita niya noon mga kaistorya kay Emperador Yongle ng China ay dala-dala niya ang isang sulat na nakaukit sa ginto at ang iba't ibang mga regalo. Ngayon ang problema ho mga kaistorya, nag-stay sila sa China ng 27 days. Ngayon nung papauwi na sila, nagkaroon ng malubhang sakit o karamdaman si Sultan Padaku Batara at doon nga siya binawian ng buhay. Ang ginawa ni Emperador Yongle, kumo siya ay natuwa kay Sultan Padaku Batara dahil nga po nirecognize siya, kinilala siya bilang isang emperador. Ay binigyan siya ng isang magarbong libing si Sultan Padaku Batara. Isang libing na para sa isang hari. Hanggang ngayon ay nandun po sa libingan sa China ang labi ni Sultan Padaku Batara sa Daejeon, China po. Mga kaistorya, hanggang ngayon nandoon ang kanyang mga labi. Ngayon, ang isang katibayan na ang sultanatong ito ay totoo ay ang naiwan po na palasyo ng sultan noon sa Sulu. Ang problema nga lang po noong 1932 ay sinira ng malakas na bagyo ang palasyo ng sultan. Ang natira na lamang kung hindi ako nagkakamali base sa aking research ay mga arko at mga haligi na lamang. Ipapakita ko sa inyo mga kaistorya ang katibayan na nire-recognize po talaga ng China mula noong 15th century hanggang ngayon ang sinaunang imperyo ng Maharlikang angkan natin noon dito sa ating bansa. Kinover up po yan ng isang vlogger ng isang YouTube channel na Chinese. Doon ay malinaw na makikita ang mga ebidensya na totoo ang tungkol sa Maharlikan Empire, Sultanate of Sulu. Na totoo na ang Sultanate of Sulu o Maharlikan Empire ay kinikilala ng China mula noon hanggang ngayon. Ito po yun mga kaistorya.
and have a look at the tomb. This is the tomb of the Sulu king. Kita nyo, ang tawag niya mga kaistorya, the tomb of Sulu king. King, hari ho, hari yung tawag niya. Ito daw po yung libingan ng hari ng Sulu. He's king of Sulu, region Sulu. Yeah, it's very solid here, and every year September the 13th. His visitors from all the countries of all the cities came here to bring their ancestors and to give flowers here. This is the Yan mga kaistorya, isang matibay na katibayan ho. Libingan po ni Sultan Padaku Batara ng Sultanate of Sulu, unang Maharlikan Empire, ancient empire po dito sa ating bansa. Namatay po siya sa China noon dahil sa isang malubhang karamdaman at ipinalibing siya ni Emperador Yongle doon sa Deju, China. Naroon ang kanyang libingan hanggang ngayon sa China at nagkaroon pa siya ng mga lahi doon. Alam nyo mga kaistorya, meron pong mga Muslim Chinese doon ngayon sa China na lahi po ng Maharlikang angkan ni Sultan Padaku Batara. Tatalakayin natin yan sa mga susunod po nating content. Ano ho mga kaistorya? Ituloy lang natin itong video natin na ito. Ano ho? China, we can choose. Kung mapapansin po ninyo, ano ho mga kaistorya, handali, ibalik ko konti. Kung mapapansin po ninyo mga kaistorya, ano ho, fini-feature dito ng vlogger na ito, ano ho, ang Sulu King, ano ho, si Sultan Padaku Batara, malinaw na makikita nga ho ninyo dyan, nakasulat ho talaga sa pader, ano ho, yung King of Sulu, at ipinapakita niya ngayon itong naging ruta ni Sultan Padaku Batara mula ho sa Mindanao papunta sa China, ano ho. Ipinakita niya, ayan, yung pinakita niya na yan. Ano ho? Ngayon, ulitin po natin tapos lalagyan ko po ng sound. The route of the name we choose the Sulu to China. We can choose the Sulu location and the visit how many countries arrived in China. It's spent 2.5 months on the ocean. 2.5 months. That's a long way to go from Philippines because they were taking boats like this. The fleet carries over 340 people, the delegation team. So they travel from Sulu, is over there, all the way on the ocean. They stop. They have several stops, and then to Guangzhou, Quanzhou in southern part of China. And then they were traveling through the Grand Canal, right? Grand Canal to Beijing. Here, this is within China. So from Quanzhou, Fuzhou, and then Yangzhou, Nanjing, all the way up to the north. Gezhou is in at the upper part, and then Beijing is their destination. So how long did they stay in Beijing? They stay in Beijing 27 days. 27 days. Wow. They tracked by the Chinese traditional customers and to live. Ayan, malinaw po na sinasabi ho nila, ano, mga kaistorya, Chinese ho ito ha, meaning kinikilala talaga ng mga Chino, ano ho, yung sinaunang kaharian dito sa Pilipinas, yung tinatawag nga po na Maharlikan Empire o Sultanate of Sulu na pinamunuan noon ni Sultan Padaku Batara. Naglayag daw po sila, ano ho, sa West Philippines yan, mga kaistorya eh. Naglayag ho sila humigit kumulang 2 buwan at kalahati at nag-stay sila sa China ng 27 days. Ano ho, yun yung sinasabi nila ngayon. Inion ko dito yung closed caption. Ang problema nga lang, minsan kasi ang Google Translate, minsan kasi may sablayan. Pero pagtiyagaan nyo na, ang importante, nag-i-English naman sila. So naiintindihan po natin. Ano ho, ituloy natin. Learn something about how to govern the countries from you. To learn some experience from our great Yes. And that's a movie. That's a grand reception held by Ming Emperor Zhu Di to welcome the delegation. Yes. It is a film cooperation between China and Philippines in 1986. They post the history to the movie. Some people know the history between two countries. That's very interesting. Yeah. So here it talks about his death.
Siya nga po pala mga kaistorya, ito hong building na ito, museum po yan, na matatagpuan mismo doon sa libingan ni Sultan Padako Batara. Ang nilalaman po ng museum na yan, lahat tungkol kay Sultan Padako Batara. Malinaw nga nating mababasa kanina doon Suluking paid visit to China. Ituloy ho natin. Fortunately, so did he die here in Dezhou? Now he died in the Anling villages. In the meantime, Anling belongs to Dezhou, but now he belongs to Hebei province. Yes. Okay. Nabasa nyo ho mga kaistorya dito sa video clip, Suluking namatay daw sa Dezhou, China. Ituloy natin. But Dezhou was a rich place, right? Yeah. During that time. Dezhou is a very famous transportation countries because in the west is Beijing, Hangzhou, The Grand Canal. The Grand Canal and Yeah. transportation hub. And also it's the gateway to Beijing. yeah, It protects Beijing. And here is a family tree, right? Family tree of the Rao. eldest son, Uh-huh. the eldest son, because three sons came to China, and his eldest son go back to their countries to inherit his throne. It's So- Du Mahan. So he is, let me guess, he's the brother of Prince Andulu and Wenhala. I can remember those two names. Yes. So their eldest son went back to succeed the king, right? To their And countries. to their country, and there are still 33 generations already. in 33 generations. They're Yeah. still passed on, Yeah. right? But Sulu right now, Sulu is not a kingdom anymore Sulu now is two provinces in Philippines. in the Philippines island. They always to generations, but they have no policy power. Oh, but they still pass on there are still princess. Yeah, princess. Okay. So, Okay, so dun sa bandang huli ng video clip na ito mga kaistorya, pinag-usapan nila yung tungkol sa family tree ng sultanato. Pinag-usapan nila kung papaanong nagsalin-salin yung pagiging sultan mula pa sa sinaunang panahon hanggang ngayon. So meaning mga kaistorya, totoo ho na mula noon hanggang ngayon may umiiral na lahi po ng Sultan Padako Batara. Hanggang ngayon, take note mga kaistorya ha, hanggang ngayon. Sino ba yung sultan na yon? Ang totoo meron ho mga kaistorya. Noong 2013, panahon ho yan ni Noynoy Aquino. Si Sultan Jamalul Kiram III ang tumatayo po na sultan na salin lahi po mula sa lahi ni Sultan Padako Batara. Noong time na yon, kasalukuyan nilang ipinaglalaban ang Sabah. Kasalukuyan nilang ipinaglalaban para bawiin ang Sabah mula sa gobyerno ng Malaysia. Ang problema nga lang, walang nangyari. Mukhang hindi ho yata na ng gobyerno natin. Kung natatandaan ho ninyo, plinano din ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bawiin ang Sabah mula sa Malaysia. Kaso nga lang nagkaroon ng bulilyaso dahil sa mga dilawan at nagpakalat sila, nagpasabog sila ng isang malaking fake news noon. Yan ang tatalakayin ko sa mga susunod nating content. Mga kaistorya? Ito hong si Sultan Jamalul Kiram III. Hindi ho ito yung mga nagsasabi, mga kaistorya, na sila daw po ay isang sultanate na umiiral hanggang ngayon na may isang malaking kayamanan na nakalagak daw po sa bangko. Hindi ho sila ito mga kaistorya ha. Kasi ho, si Sultan Jamalul Kiram III na mismo ang nagsabi na siya ang pinakamahirap na sultan sa buong mundo kasi wala na daw po siyang pera at wala din siyang pera na hindi nga siya daw makapunta sa SM kasi wala nga daw po siyang pera na pambili ng kung ano-ano pagka pumunta siya sa mall. At yung kanyang asawa at dalawang anak na babae, dalawang prinsesa, mga kaistorya, nagtratrabaho lang din. Hindi ho sila boss, hindi sila amo, kundi nagtratrabaho lang din sila para kumita ng pera. At yung kanilang bahay,
nakasangla sa bangko. At nung ini-interview sila dito, ang sabi, irerimata na daw ng bangko. Ewan ko kung ano ang nangyari. Ano mga kaistorya? Kasi nga po, itong sina Sultan Jamalul Kiram, nakatira po sila sa Maharlika Village sa Taguig City. Ang Maharlika Village po ay isang pabahay, parang isang Muslim community na ipinatayo ng rehimeng Marcos. Doon po sila nakatira hindi sa Sulu. Ito po yun, pakinggan ho ninyo yung panayam sa kanila, mga kaistorya. Sultan, just in case po na persahan paalisin si Raja Muda sa Sabah, dahil may ultimatum na po. So, resigation ba ultimatum na yan? Came from Malaysia. Wala ng ultimatum. So, I talked to my brother. Oh, ano? Umpisahan na namin ka. No. Sultan, ano ang mensahe nyo sa Malaysian government? They have to come over. Or maybe we can sit down together with the Malaysian government, probably in a neutral place in Asia. Ito yung time na nag-revolt sila sa Malaysia. Yung kapatid ni Sultan Jamalul Kiram III ay nandoon kasalukuyan noon sa Sabah kasama ang kanilang mga tauhan para ipaglaban ang Sabah. 2013 po yan. In kaso wala nga pong nangyari. So ituloy natin mga kaistorya. The Polish Sultan naman. Bakit po? Kasi hindi ko kaya mag-shopping sa mall. I don't have the money to spend. Siya daw po ang pinakamahirap na sultan sa buong mundo. Sabi niya mga kaistorya, kasi wala naman daw po siyang pera na pang shopping. Wala daw po siyang pera na pwedeng gastusin niya sa pag-shopping. Naghirap talaga. Talagang to the extent na ang bahay ko ay ma-foreclose na. Bahay namin foreclose ng bank. This is alone. I loaned this in the bank. Ako, nung bata ako, sinasabi nila prinsesa daw ako. But in my mind, paano kaya ako naging prinsesa? Samantala, I just live in this house. There's really nothing special about it. It's just siguro the name, saka yung dignity nung name namin. Pero, if you ask us, normal lang kami. We're just ordinary people. Ang tingin nila sa amin, may-ari kami ng bangko. Milyon-milyon yung pera, lalo na din sa mga ibang nakakaalam na, I'm the daughter of the Sultan. Pero hindi, actually, nagko-commute lang ako papunta ng office. Minsan nasushort din yung mom ko. Especially right now, my dad is undergoing dialysis. Alam nyo ba mga kaistorya, na nire-recognize ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ang Sultanate of Sulu ang lehitimong may-ari ng mga sinaunang hangganan o teritoryo ng Pilipinas. Ang tinutukoy niya po dyan ay yun nga pong Sultanate of Sulu na kung tawagin nga din po ay Maharlika Empire. Yan po ay nakalagay sa Memorandum Order Number 427 Series of 1974. Panahon po yan ng rehimeng Marcos. Mga kaistorya, kung saan dyan po ay sinasabi na the government has the obligation to assist in the confirmation of Sultan Mahakuta Itiram as the 29th Sultan of Sulu, succeeding his father, the late Muhammad Ismail Kiram. Sa itas po nakalagay, creating a coordinating committee to handle the ceremonies pertaining to the confirmation of the Sultan of Sulu. Kinikilala po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang totoo, nabanggit pa nga niya yan yung sinaunang sultanato ng Sulu, kung saan binanggit niya po si Raha Suliman. Binanggit niya po yan sa kanyang speech noon sa Law-Asia Conference noong 1971. Yung Law-Asia kung di ako nagkakamali, conference po yan ng mga abogado o mga eksperto sa batas sa Asia. Ngayon, alam nyo ba mga kaistorya, na panahon pa po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ginusto na nila na ibalik sa dating pangalan ang Pilipinas, na sa halip na Pilipinas ay ibalik sa dating pangalan na Maharlika. Noong 1978 ay naghain po si Senator Eddie Ilardi ng isang Parliamentary Bill number 195 kung saan naglalayon ang Parliamentary Bill na yun na palitan ang pangalan ng Pilipinas na mula sa Pilipinas ay gawin ng
Maharlika. Ang problema kasi may mga nagsasabi ho na para mapalitan niya ang pangalan ng Pilipinas, kinakailangan ding baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Nagawa naman yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naging parliamentary po tayo, unicameral kung di tayo nagkakamali. Mga kaistorya, naging unicameral parliamentary government po ang Pilipinas. Ang problema nga lang, alam natin, may proseso yan. Kaya lang 1986, alam natin ang nangyari kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, kumo na patalsik nila si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 2019 ay nilayon din ni Pangulong Duterte na ibalik sa dating pangalan ang pangalan ng Pilipinas na gawin na ngang Maharlika. Ewan ko lang kung bakit hindi rin nangyari kasi nga papalitan din sana ang konstitusyon ng Pilipinas, gagawing federalism. Ang problema, hindi nga rin natuloy yung federalismo. Ito yung balita, mga kaistorya. Actually, tama si Marcos. Panahon ni Marcos, tama talaga si Marcos. Gusto niya palitan, Maharlika. The Republic of Maharlika, because Maharlika is a Malay word and it means more of a concept of serenity and peace. Tama si Marcos noon. Ang mga Pilipino siloso lang. Diktador. Paano kung ang pangalan ng ating bansa na Pilipinas gawing Maharlika? Yan ang isang ideyang pinalutang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang talumpati sa Maguindanao. Maharlika. The Republic of Maharlika, because Maharlika is a Malay word and it means more of a concept of serenity and peace. Republic of Maharlika. The Maharlikans. Since we are Malays, we should have a name identified with us. I like the idea of a Maharlika name for the Philippines. Ang mga babae pwedeng tawaging Maharlikana sa halip na Pilipina. Ang mga lalaki, Mahal ako. Nag-i-evolve naman ako nung magiging di ba? Tingnan natin. But it's an interesting idea. Di na bago ang konsepto ng pangalang Maharlika. Sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, lumutang na rin ito. Sa artikulo ng National Historical Commission of the Philippines, nabanggit na noong 1978 naghain ng Parliamentary Bill No. 195 si Nooy Senador Eddie Ilarde para palitan ng Maharlika ang Pilipinas. Ang Maharlika raw ang pamana ng ating kasaysayan bago pa man dumating ang mga banyagang mananakop. Ang salitang mahar daw ay Sanskrit para sa noble o great. Ang likha naman ay salita natin para sa create o paglikha. Kaya ang Maharlika ang ibig sabihin ay nobly created. Ayan, mga kaistorya. Ang totoo, mas maganda nga sana kung mapapalitan ang pangalan natin ng Maharlika, yung bansa natin sa halip na Pilipinas, para mawala na yung impluensya ng mga Kastila sa pangalan ng Pilipinas kasi nga galing sa kanilang salitang Pilipinas Ang problema na naman, may mga kumukontra na naman, pinopolitika na naman. Ano bang masama kung magpapalit tayo ng pangalan? Hindi naman tayo ang unang bansa kung sakali na magpapalit ng pangalan. Di ho ba? Tingnan nyo ang bansang Taiwan. Dati ang pangalan niyan Formosa. Ang Iran dati ang pangalan niyan Persia. Ang Iraq dati tinatawag na Mesopotamia. So anong masama? Di ho ba napakaganda Kung magpapalit ng pangalan ang Pilipinas, gagawin talagang maka-Pilipino. Maharlika sa halip na Pilipinas. Ano sa palagay nyo, mga kaistorya? Mangyayari pa kaya ito? Payag ba kayo na palitan ang Pilipinas ng pangalan at gawing Maharlika? Ano kaya ang mangyayari? Mga kaistorya? Comment down below, mga kaistorya. Muli, ito ang inyong lingkod. Ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan.